Sa larangan ng pamamahayag sa Pilipinas, ilan lamang ang nagtataglay ng reputasyon na kasing tibay at kasing lawak na impluwensya ni Howie Severino. Kilala siya bilang isang veteranong mamamahayag, dokumentarista at tagapagtaguyod ng mga totohanang pagsasalaysay ng mga isyong panlipunan. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi siya ng paghahatid ng balita at paglikha ng mga dokumentaryong tumatalakay sa mahalagang usapin mula sa kalikasan at kalusugan hanggang sa politika at kultura. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kredibilidad at lalim sa pag-uulat dahilan upang makuha niya ang tiwala ng publiko. Subalit sa likod ng kanyang tagumpay isang masalimot at makulay na buhay na humubog sa kanyang pananaw at estilo bilang isang mamamahayag. Ipinanganak si Howie Severino noong 11 ng Nobyembre 1961. Lumaki siya sa isang pamilya na may malalim na ugnayan sa akademya at sining. Bata pa lamang siya ay nasanay na siya sa diskurso ng sining, kultura at panitikan na kalaunan ay nakaimpluwensya sa kanyang estilo ng pagsasalaysay bilang mamahayag. Nag-aaral siya sa University of the Philippines Diliman kung saan kumuha siya ng kursong kasaysayan. Ang kanyang akademikong pagsasanay sa larangang ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa konteksto ng mga pangyayari sa lipunan, isang mahalagang kasanayan para sa isang mamamahayag. Hindi lamang siya nagtapos bilang isang estudyante ng kasaysayan, dinala niya ang perspektibong ito sa kanyang trabaho kung saan ang bawat ulat ay may lalim at kontekstong historikal. Bago tuluyang pumasok sa mundo ng media, nagtrabaho muna si Howie Severino sa larangan ng pananaliksik at pagsusulat. Isa siya sa mga naging manunulat at editor para sa iba't ibang publikasyon, kabilang ang Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa panahong ito, nahasa ang kanyang kakayahan sa masusing pagsusuri ng impormasyon at pagbuo ng mga ulat na nakabatay sa ebidensya. Ang kanyang karanasan sa investigative journalism ang naging tulay upang makilala siya sa industriya ng broadcast media. Pumasok siya sa GMA Network noong dekada 90 kung saan nagsimula siyang nagtrabaho bilang isang reporter at kalaunan ay naging bahagi ng mga programang pang-dokumentaryo. Isa sa kanyang pinakatanyag na kontribusyon ay ang programang Eyewitness kung saan siya ay naging host at dokumentarista. Sa programang ito, nailahad niya ang iba't ibang mukha ng lipunang Pilipino mula sa buhay ng mga katutubong hanggang sa mga suliranin ng urbanisasyon. Ang kanyang estilo ay hindi lamang basta pag-uulat. Ito ay pagsasalaysay na may empatya at pag-unawa. Hindi may kakilala naging dahilan ng kanyang kasikatan ng kanya kayahang maglahad ng mga kwento na may lalim at integridad. Maraming Pilipinong humanga sa kanya dahil sa kanyang pagiging tapat sa katotohanan at hindi pag-iwas sa may hirap na paksa. Isa sa mga dokumentaryong nagdala sa kanya ng mas malawak na pagkilala ay ang kanyang mga ulat tungkol sa kalikasan at climate change. Sa panahong hindi pag-aanong napag-uusapan ng mga isyong ito, isa na siya sa mga unang nagbigay liwanag sa epekto ng environmental degradation sa bansa. Bukod sa kanyang profesional na buhay, naging bukas din si Howie Severino sa pagbabahagi ng ilang aspeto ng kanyang personal na karanasan. Isa sa mga pinakatumatak na pangyayari sa kanyang buhay ay ang kanyang pagkakasakit ng COVID-19 noong 2020. Isa siya sa mga unang kilalang personalidad sa Pilipinas na nagpositibo sa virus. Ang kanyang karanasan ay ibinahagi niya sa publiko sa pamamagitan ng isang dokumentaryo kung saan detalyado niyang inilahad ang kanyang pakikipaglaban sa sakit. Ang dokumentaryong ito ay naging mahalagang sanggunian para sa maraming Pilipino na naghahanap ng impormasyon tungkol sa COVID-19 noong mga unang buwan ng pandemya. Sa usapin ng pamilya, kilala si Howie Severino bilang isang pribadong individual. Hindi siya madalas magbahagi ng detalye tungkol sa kanyang asawa at anak sa publiko. Ang ganitong pag-iingat ay maaaring bahagi ng kanyang hangarin na mapanatili ang balanse sa pagitan ng kanyang profesional at personal na buhay. Sa kabila nito, malinaw na ang kanyang pamilya ay nagsisilbing suporta sa kanyang patuloy na paglilingkod sa larangan ng media. Sa kabila ng mga hamon, nanatili siyang aktibo sa larangan ng pamamahayag. Patuloy siyang gumagawa ng mga dokumentaryo at nagsusulat ng mga artikulo na tumatalakay sa mahalagang issue. Isa din siya sa mga tagapagtaguyod ng digital journalism kung saan ginagamit niya mga bagong teknolohiya upang maabot ang mas malawak na audience. Isa sa mga natatanging aspeto ng kanyang buhay ay ang kanyang tinatawag na treehouse sa Batangas. Ang bahay na ito hindi lamang isang tirahan kundi isang simbolo ng kanyang pananaw sa simpleng pamumuhay at koneksyon sa kalikasan. Matatagpuan ito sa isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod kung saan maaari siyang magpahinga at magnilay. Ang kanyang treehouse ay naging tampok sa ilang panayam at ulat kung saan ipinakita niyang kahalagahan ng sustainable living at pag-aalaga sa kapaligiran. Sa nakaraan, karaniwan ang sinusubukan ng marami na sulitin ang bawat biyahe sa pamamagitan ng pagsiksik ng napakaraming aktibidad sa limitadong panahon. Ngunit nang dumating ang pandemya, napilitan ng lahat na huminto at manatili sa isang lugar. Sa panahong ito,
Unti-unting natutunan ng mga taong kahalagahan ng slow travel, isang uri ng paglalakbay na hindi nakatuon sa dami ng mapupuntahan, kundi sa lalim ng karanasan at koneksyon sa kapaligiran. Sa muling pagbubukas ng turismo pagkatapos ng pandemya, marami ang nagmadaling bumawi sa mga nawalang pagkakataon. Gayunpaman, ang ganitong pag-iisip ay nagdudulot ng stress at pagod, kung saan ang bakasyon ay nagiging tila isang obligasyon kaysa pahinga. Sa gitna ng ganitong realidad, lumitaw ang mga lugar tulad ng Kapusod bilang alternative ways ng paglalakbay, isang paanyaya na huminto, magpahinga at muling makipag-ugnayan sa kalikasan. Ang Kapusod ay isang lakeside retreat na matatagpuan sa hangganan ng Balete at Mataas na Kahoy sa Batangas, malapit sa Taal Lake. Ito ay pag-aari ng veteranong mamamahayag na si Howie Severino at ng kanyang asawa na si Ipat Luna. Ayon sa kanyang mga panayam, ang Kapusod ay hindi itinayo bilang isang komersyal na resort, kundi bilang isang personal na espasyo kung saan maaari silang mamuhay ng simple, tahimik at sustainable, malayo sa abala ng lungsod. Sa katunayan, bago ito naging isang Airbnb, nagsilbi muna itong tahanan at weekend retreat ng kanilang pamilya. Ngunit dahil sa dami ng mga kaibigang nais bumisita, napagpasyahan nilang buksan ito sa publiko. Ang pagbubukas ng Kapusod ay hindi lamang para sa kita, kundi upang ibahagi ang kanilang paraan ng pamumuhay. Isang pamumuhay na nakasentro sa kalikasan at pagiging simple. Isa sa mga mahalagang aspeto ng Kapusod ang filosofiya ni Howie Severino hinggil sa kalikasan at identidad. Lumaki siya sa ibang bansa at dumaan sa proseso ng paghahanap ng kanyang pagka-Pilipino. Nakalaunin na nagbunsod sa kanya na bumalik sa Pilipinas at mas kilalanin ang sariling kultura at kapaligiran. Ang karansang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga sa kanya ang proyekto tulad ng Kapusod, isang lugar na sumasalamin sa ugnayan ng tao at ng kanyang pinagmulan. Ayon sa kanya, ang pangalang Kapusod ay nagmula sa salitang pusod na nangangahulugang sentro o pinagmulan. Dinagdagan ito ng unlaping ka upang ipahiwatig ang koneksyon. Isang paalala na ang lahat ng tao ay magkakaugnay dahil iisa ang ating inang kalikasan. Ang konseptong ito ay malinaw na makikita hindi lamang sa pangalan kundi sa buong disenyo at layunin ng lugar. Sa mga panayam, ibinahagi rin ni Severino na isa sa kanilang pangunahing prinsipyo sa pagtatayo ng Kapusod ay ang pag-iwas sa labis na pag-asa sa komersyal na materyales. Hanggat maaari, nais nilang likhain o gawin ang mga bagay gamit ang sariling kakayahan at likas na yaman. Ito ay isang paraan upang ipakita na hindi kailangang umasa sa modernong industriya upang makabuo ng komportable at maayos na tahanan. Sa halip, maaaring bumalik sa tradisyonal at lokal na paraan ng pamumuhay. Makikita rin ang advokasya ni Severino sa paggamit ng kawain bilang pangunahing materyales sa konstruksyon. Para sa kanya, ang kawain ay hindi lamang praktikal kundi simbolo ng koneksyon sa mga ninuno. Ang paggamit nito ay isang paraan ng pagpapatuloy ng sinaunang kaalaman at pagpapahalaga sa katutubong arkitektura. Bukod dito, ang disenyo ng kanilang bahay nakatuon sa natural na ventilasyon na napatunayang mahalaga lalo na sa panahong ng pandemya. Hindi rin maihiwalay ang Kapusod sa mas malawak na layunin ng pangangalaga sa kalikasan. Katabi nito ang Pusod Conversion Center, isang inisyatiba na naglalayang protektahan at pangalagaan ang kapaligiran ng Taal Lake. Sa ganitong paraan, ang Kapusod ay hindi lamang isang lugar ng pahinga kundi bahagi ng mas malaking kilusan tungo sa sustainable living at environmental awareness. Sa kabuuan, ang Kapusod ay hindi lamang simpleng resort kundi isang personal na proyekto na sumasalamin sa paniniwala at karanasan ni Howie Severino. Ito ay bunga ng kanyang pagnanais na muling kumonekta sa kalikasan, sa kultura at sa sarili. Sa pamamagitan ng pagbubukas nito sa publiko, nagiging daan ito upang maipakita sa iba pa ang posibilidad ng isang pamumuhay na simple, sustainable at makabuluhan. Sa isang mundong patuloy na gumagalaw ng mabilis, ang Kapusod din nagsisilbing paalala na minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghinto upang makinig, magmasid at muling matuklasan ang ating koneksyon sa mundo sa paligid natin.